Balak mo bang mag-ipon ng maraming pera bilang estudyante, kagaya ng ginawa ko dito? Well, hindi ka nagkamali ng pinindot na video dahil tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano mag-ipon ng pera bilang estudyante. Kaya enjoy watching J Prudin TV. Tip number 1. Be responsible with your money. Kailangan talaga natin maging responsible sa pera natin, lalo na't mahirap kitain ang pera ngayon. So bilang estudyante, kailangan mong pag-isipan ng mabuti bago ka gumawa ng desisyon. Dapat alam mo ang pinagkaiba ng needs at saka ng wants. Tip number 2. Control yourself. Kailangan talaga natin kontrolin ang sarili natin pagdating sa pera. Minsan naaakit din tayo sa mga bagay na sanhi sa pagkaubos ng pera natin. Kung bibili tayo ng gamit, isipin natin kung importante ba talaga to, kung mapakikinabangan ko ba to araw-araw o pampalipas oras lamang. Kung bibili ka naman ng pagkain, kung feel mo na busog ka pa, wag ka na lang bumili at isip mo na lang yung pera mo na sobra at ihulog mo ito sa alkansya. Tip number 3. Maging madiskarte. Ako kasi dumidiskarte ako para kumita ng pera like commissions. Dahil drafting students ako at talent ko ang drawing, meron lumalapit sa akin para magpa-drawing at babayaran nila ako ng 20 pesos per bond paper. So kapag 5 bond paper ay meron na akong 100 pesos na kita. At ang kita ko na iyon ilalagay ko sa alkansya. Hello guys, nakabili na ako ice water. Ito po yung iinumin kong tubig. Yes. Magtitipid ako ng pera dahil hindi po ako mayaman. Lang po ako poor. Tip number 4. Don't waste your money. Huwag gasto ng gasto dahil masasayang lang ang pera mo. Kung may baon kang sobra, ihulog mo ito sa alkansya dahil pag may tinanim, may aanihin. Kapag wala po akong ulam, ay bumibili po ako ng fishball kagaya ng sa classmate ko. Yan. Tip number 5. Set a goal. Kung gusto mo talaga mag-ipon ng pera, mag-set ka ng goal para gaganahan ka mag-ipon ng pera. At kapag malaki na ang iyong naipon na pera, ang 20% na iyon, ibalik mo sa alkansya at ang 80%, ikaw na ang bahala kung saan mong gagamitin. Pero huwag mong kalimutan, be responsible talaga. So hello guys, galing ako Kwantilan dahil bumili ako ng pagkain, pan at saka gulay. Uulamin namin, bili ako ng gulay. Yan. Ito yung katas ng naipong kong pera. Bumili ako ng gulay. Uulamin namin. Tinapay, bumili rin ako. At saka ito yung the best part dahil bumili din ako ng cellphone ko pang vlog. Itong cellphone na to ay bibigay ko sa papa ko. So para nagbabalak dyan na mag-ipon ng pera, be responsible dahil lahat ng naipon yung pera ay may goal din naman. So meron pa akong ibibigay sa inyo na additional advice galing sa mga classmates ko. So here we go. Dapat kabalo po tayo manage siya itong kwarta kung asa padulong, especially kay limited na ang kwarta mostly sa mga student kaya tagan na allowance every month or every week. So dili ta kadyo magdemand sa itong mga parents, so dapat kabalo po ta magtipid kay para dili sad magka-burden atong family o atong mga parents kung ano sila mag-work. One thing I can say to those students who would like to earn, especially in this time, to always think what's your needs and wants, and you have to eliminate those things that are not important or necessary in your daily life. So always be critical and practical when it comes to saving, and do not waste your money into things that will not help you grow as a person. Ang aura lamang, ayaw i-pressure ninyo kaugalingon na since naamoy kwarta, kinahanglan mo mag-prioritize sa inyong mga needs. Kaya although responsible ang pag-prioritize sa inyong needs, pero di tawag naman ganun ta, naman ganun tayo mga wants sa atong kinabuhi, so di man ganun ang pamalikayana. All I can say is, kung naman ganun mo yung mga wants, prioritize kung pila budget nimo sa imong mga wants within that day, or kung na to, ang ahon na ako 30 pesos na bilhin every single day. From the 30 pesos, either ang ahon na pinakataas na gastuhon dapat is 20 pesos. Dili na ko dapat mo sobra pa na kay anything na sobra na ana, maghuna-huna ko na baka kwarta maikahatag si mama na pud sa within next day. So amo na permi na ako ibutang sa unang-huna kay kung basin niya na kay kwarta, di na ko maka-atos kilahan kay layo ra ba. At dito na magtatapos ang video na ito. So don't forget to like and subscribe and press the bell button for more updates. It's your vlogger, J Prudin TV.